Magandang araw ngayon ay pag-aralan natin ang salita ng ating Panginoon at doon pa rin po tayo sa ating topic ng The Redeemer God. So, ang ating pong verse na pag-aaralan ngayon ay matatagpuan sa aklat ng Colossians 1:13 hanggang 14. So, sabi dito, iniligtas niya tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng minamahal niyang anak. At sa pamamagitan ng kanyang anak, tinubos niya tayo na ang ibig sabihin ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. So napakaganda ng verse na ating pag-aaralan ngayon at ang ating title o ang title ng ating topic ngayon ay From Darkness to Light. So simula nung tinanggap natin ang ating Panginoon ay sabi niya yung kaligtasan na ibinigay na sa atin ng ating Panginoong Diyos pamamagitan ng Kristo Jesus. So iniligtas niya tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman at ngayon ay inilipat na tayo sa kaharian ng minamahal niyang anak. So para po sa ating katuruan, sabi dito, we were in bondage to sin under the domain of darkness. So alam natin na tayo ay makasalanan at walang taong perpekto, and dahil nga sa kapangyarihan ng ating Panginoon at sa pagmamahal niya sa atin ay ipinaramdam niya sa atin kung gaano niya tayo kamahal, even hindi tayo karapat-dapat sa kanya at marami tayong lapses o marami tayong pagkakasala na nagagawa sa ating Panginoon, pero yung pagmamahal ng ating Diyos ay hindi matutumbasan ng ano pa mang bagay o ano pa mang gawin natin o pagsusumika. Pero dahil nga sa grace ng ating Panginoon ay binigyan tayo ng karapatan ng ating Panginoon na lumapit sa Kanya at talagang maging kabilang sa Kanyang kaharian. Pangalawa, sabi dito, by God's grace, we were delivered and transferred to the kingdom of Jesus. So dahil nga sa habag at biyaya ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Kristo Jesus ay dinala na tayo dun sa isang lugar na kung saan ay inihanda yung kingdom ng ating Panginoon ay inihanda para sa atin. So we were delivered and transferred to the kingdom of Jesus. Ibig sabihin, simula nang tinanggap na natin at pinapasok ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin, andun na dineliver and tinransfer na tayo dun sa kaharian ng ating Diyos. So ibig sabihin, kung totoo mong tinanggap ang ating Panginoon, ay talagang yung kaligtasan ay patuloy nating makakamtan. So we need to stick kung ano yung ibinigay na kaligtasan ng ating Panginoon upang sa ganoon ay maging kabilang tayo at kabahagi tayo sa kingdom na inihanda ng ating Panginoon para sa atin. So number 3, sabi dito, in Christ we have redemption and forgiveness. Ibig sabihin, dahil sa ating Panginoon Jesus, yung redemption at saka yung forgiveness ay nakamtan na ng bawat isa sa atin. Kaya sa lahat ng mga nais na magkaroon ng kaligtasan sa kanilang buhay, we need to obey God and follow Jesus sa buhay ng bawat isa sa atin. Alam natin na talagang ang hirap na kalabanin yung mundong ito, but if we trust the process of our Lord, alam natin na kaya nating lampasan ng mga bagay. Sabi nga, gaano man ka bigat ng mga pagsubok o gabundok man ng mga pagsubok, kung alam natin na yung pinagkakatiwalaan natin ay kaya niyang ibigay sa atin yung, sabi nga, kalakasan, ay malalampasan natin ang lahat ng bagay. So in Christ we have redemption and forgiveness. So patuloy lang tayo na sumunod sa ating Panginoon at magpagamit sa Kanya, magtiwala na talagang malaki yung magagawa ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. We need to trust and obey our God. Then, para naman po sa ating application, sabi dito, look back but never go back. So hindi masamang balikan yung mga bagay na ginagawa mo dati as a living testimony sa buhay mo. So we need look back but never go back. Pwede mong alalahanin pero
never mo dapat nabalikan na, kundi ito'y maging isang aral o leksyon sa atin na dahil dito ay marami tayong natutunan at maraming ipinarealize sa atin ng ating Panginoon. So, pangalawa, celebrate a redeemed life with praises and thanksgiving. So, sabi nga, ipagdiwang natin yung ating pagkakaligtas ng may pagpupuri at pasasalamat sa ating Panginoon. So, kung paano na tinanggap natin ang ating Panginoon, ganoon din naman ay patuloy natin na damhin yung kagalakan, yung kasiglahan, yung kaligtasan na ibinigay niya sa atin, na ipakita natin sa Kanya na yung kaligtasan na binigay sa atin ay hindi nasayang. So, number 3, sabi dito, grow in God's grace and our union with Christ. So, sabi nga doon sa isang talata na sabi doon, I think sa Corinthian yun, 2 Corinthian, na sinasabi doon na once na sinuko na natin yung sarili natin sa Panginoon, wala na yung dating pagkatao, tayo ay bago na. So, patuloy natin na ipakita yung changes ng life natin, ang tinanggap natin ng ating Panginoon Jesus, at makita sa atin kung paano talagang sumunod, magtiwala, at magpagamit tayo sa Panginoon ng buong buo, at hindi natin sayangin yung pagkakataon na binigay niya sa atin na makalapit tayo sa Kanya, makapagpuri tayo sa Kanya, maranasan yung kaligtasan na nagmumula sa Kanya, at lalong higit yung pagmamahal na binibigay niya sa atin sa araw-araw, yung biyaya na binibigay niya sa atin, at yung paglagong Kristiyano na patuloy natin na nararanasan sa Kanya. Marami tayong natututunan, marami tayong mga nare-realize sa buhay ng bawat sa atin, sa bawat araw na dumarating sa buhay ng bawat sa atin. So, let's grow in God's grace and our union with Christ. So, again, let our life from darkness to light. So, yung buhay natin na dating nasa kadiliman, ngayon ay nasa kaliwanagan na, dahil alam natin na yung kaligtasan ay binigay niya sa atin ng ating Panginoon. So, again, thank you for watching this video. I hope you learned something and God bless you.